Kailan po ba ito mag-i-start? IRCC has formally announced the changes to the spousal open work permit will be going in effect on Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. At kung bago po kayo dito, hi! My name is Jane. Kamusta po kayo? Thank you for stopping by. In today's video guys, pag-usapan natin tong changes po sa Spousal Open Work Permit or SOWP. Pasensya na guys kung medyo bumubulong ako ngayon kasi tulog pa yung mga kasama ko dito. Sobrang aga pa. At yun, pag-usapan natin kung ano nga po ba itong Spousal Open Work Permit, kung kailan po magte-take effect yung changes at kung sino po yung mga maapektuhan. At bago ko po ulit yung simulan, gusto ko po muna ulit magpasalamat po sa lahat po ng mga nagtiwala at nag-subscribe po sa akin guys. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe guys at interesado po kayo about dito sa Canada at mga updates na rin, job updates, please consider subscribing in my channel at hit nyo na rin po notification bell para ma-notify kayo sa aking mga next video. So, ano nga po ba guys yung SOWP o yung Spousal Open Work Permit? Yung Spousal Open Work Permit guys ay ito po yung nag-aalaw sa mga temporary foreign worker or international students na may apply po nila yung mga spouse or common law partner nila ng open work permit na hindi na po kailangan ng job offer from employer at allow po silang makapagtrabaho in any employer dito sa Canada. Ito yung po yung Spousal Open Work Permit. So, maganda to guys kasi maganda tong SOWP program na to guys kasi nakakatulong talaga to na makasama mo kagad yung pamilya mo or yung asawa mo dito sa Canada kahit nasa temporary foreign worker na status ka international student. So, kailan po ba ito mag-i-start? IRCC has formally announced the changes to the Spousal Open Work Permit will be going in effect on January 21st this year. At sino nga po ba yung mga spouse na maapektuhan ng pagbabagong to? Una guys, yung mga mga international student. So going forward, as of January 21st, you'll be only eligible for that Spousal Open Work Permit if your spouse is in a master programs that is at least 16 months in duration or PhD program. Pero kung yung nasa bachelor's program naman po kayo or other program, it has to be a designated field of study. So, not every field is going to qualify. Pero kung gusto niyo pong makita yung buong listahan po ng mga different fields na magka-qualify sa Spousal Open Work Permit, may pinrovide po akong link sa description po ng video ko sa baba. Check nyo na lang guys at i-click nyo na lang po kung gusto nyo pong makita or i-check yung mga details. At yung next naman guys ay yung mga spouse ng temporary foreign worker. Ito po talaga yung malaki yung changes kasi kailangan po yung main applicant or yung worker, kailangan po employed sila under ng Tier 0 or Tier 1 occupation. Pero kung nasa Tier 2 naman po sila or binabubulol ako, kung nasa Tier 2 po sila or Tier 3 occupation, they have to be working in an approved NOC codes for their spouses to be eligible for that open work permit. So, ngayon yung IRCC po, sabi po nila, mag-release po sila ng full list ng mga NOC codes until January 21st. So, hintayin natin guys. Pagka lumabas yan guys, i-share ko rin po sa inyo yung list ng mga occupation po na yun. Pero sinabi rin po ng ICSCC, kinonfirm naman nila na yung mga fields na pwedeng mag-include doon na yung una po ay yung nasa natural and applied sciences, construction, healthcare, education, sports, and the military sector. At other fields po na nag-align sa immigration priorities. So, pwede nyo rin po i-check yung mga NOC codes na nag-under sa express entry na listahan. So, pwede nyo rin pong i-check yun guys. Pero, need nyo pa rin pong intayin talaga yung full list na ilalabas ng IRCC sa January 21st. At yung mga TFW guys na gusto pa rin nilang i-apply yung kanilang common law partner or spouse ng open work permit, kailangan po yung main applicant, valid po yung inyo pong work permit at least 16 months or 1 year and 4 months
And they also stated na lahat po ng mga permits na na-issue bago tong changes na to ay valid pa rin. At kung nasa position naman po kayo na yung meron na po kayong spousal open work permit application tapos hindi nyo pa rin po nakukuha yung full declaration, maybe yung passport nyo nag-expired or other circumstances, pwede pa rin po kayong mag-apply ng extension as long as it is until the validity of your spouse original work permit. They also noted that the main applicant's work permits that was issued under example po ay yung sa Canada, USA, Mexico agreement. Hindi po kayo kasama sa changes na to, at kung meron naman din po kayong PR application at kung nasubmit nyo na po siya, hindi rin po kayo kasama sa changes na to as long as na ma-proof nyo na meron kayong submitted application. So abangan nyo guys yung aking gagawing video para dun sa full list ng tier 2 and tier 3 occupations. Ito po yung mag-allow sa inyo na makakuha po ng spousal open work permit. So, abangan nyo yun guys. Gagawa po ako ng video sa inyo. So, yun guys. That's it for today's video. Sana nagustuhan nyo po and na-appreciate nyo tong video ko ngayon at nakatulong sa inyo. And if you do guys, please hit the like button at kung meron po kayong mga questions or gusto pong itakal sa aking next video or feedback sa video ko na to, please feel free to comment. I want to connect with you in the comment section. And don't forget to subscribe in my channel at hit nyo na rin po notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. Thank you again guys for watching. See you on my next video. Lagi po kayo mag-iingat. Bye!